DCXL. Sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabagat at nag-aalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalakab Vlog! Tatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbal at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DCXL 558. Naglalagablab sa 558. Tuloy po mga balita mga sama. Ngayon pong tanghali ito na Miyerkules sa pa rin si Buddy at Weng. Meron pong wrap-up muna tayo sa naging talumpati ni Paulo Noy doon sa Davao City. May balita si Deo Di Guzman. Deo, i-radyo mo. Kasamang pag-iinit tayo ni Pangulong Ninoy Aquino at publiko, lalo na mga stakeholders sa Mindanao, partikular ang mga local government units dito sa Autonomous Region in Mostly Mindanao na makiisa sa pagsusulong ng pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Sa talumpati ni Pangulo Aquino sa kanyang pagdalo sa Second Autonomous Region in Mostly Mindanao Local Government Summit on Governance and Development ay sinabi nito na naniniwala siyang magiging matagumpay ang isinusulong na kapayapaan ng administrasyon kung makikisa ang lahat sa pagkamit ito. Ipinito din naman ni Pangulong Ninoy Aquino ang mga nagawa ng kanyang administrasyon sa Mindanao, partikular na sa ARMM, tulad na lamang ng matagumpay na halala na isinagawa noong 2013. Tinirti naman ni Pangulo Aquino na hindi na mapag-iiwanan ng ARMM tulad na lamang ng usapin sa seguridad, ekonomiya at sa edukasyon at hindi na babalik ang rehiyon sa madilim nitong nakaraan. Pinuri din naman ni Pangulong Ninoy Aquino si ARMM Governor Mujib Ataman sa malaking naiambag nito sa malaking pagbabago ng ARMM. At yan nalagay sa lupati ni Pangulong Ninoy Aquino dito sa naturang event. Kasama kong live mula sa Davao City, Deo Di Guzman, Tapat RMM. Salamat, Deo. Meron pong 5 katao ang arestado sa illegal numbers game sa Bataan. Sama natin sa balita mula sa Bataan si Mike Sigaral ng RMN Bataan. Mikey, radyo mo. 5 katao ang nadakip sa anti-illegal gambling operation ng Bataan PNP at CIDG sa barangay Kataning, Balanga City. Sa ulat mula sa Bataan Police Provincial Office, kinilala mga nadakip na sina Russell Mendoza, 28, Babylin Mendoza, 33, Jerry Malabanan, 34, Angelo Pajares at Arnel Maglangke. Ang mga nadakip ay napatunayan umano sa investigasyon ng pulisya na hindi umano mga empleyado ng Sunset Pay Research and Marketing Corporation ang operator ng Small Town Lottery o STL dito sa Bataan. Nakuha sa mga nadakip ang mga papelitos, bet money at iba pang gambling paraphernalia. Kabilang umano yung mga peking identification cards. Kasong paglabag sa Republic Act 9287 o Anti-Illegal Gambling Law ang ikinaso sa mga nadakip. Kasama sa Bataan para sa DCXL 558, Mike Sigaral, Tatak, RMN. DCXL Flash Report! Meron po kami tinanggap na balita. Merong bomb threat dyan sa may Ateneo de Manila at lahat ng estudyante ay pinauwi na. At po mga update. Naglalagablab sa 558. Sinalakay naman ng mga tauhan ng PNP, Anti-Illegal Drug Special Operation Task Force sa isang condominium unit na hininalang bodega ng mga finished product na shabu na ho ito ang pinag-uusapan sa may barangay Tambo, Parañaque. Kaninang umaga, ayon kay AIDSOP Chief Inspector Roque Mardeguia Jr., isang grupo ng mga Chinese nasa likod na operasyon at siya rin grupo nagmamayari na magiging sa 200 kilo ng shabu. Nauna nilang nasamsam sa Marina Bay sa nasabing lungsod noong Enero. Sa search warrant, kabilang sa mga pangalang sangkot ay sina Johnson Co, James Garcia, Fernando de Lima at Marvin Tan. Higuman silang maaresto mga muupad dito na samsam sa kondo ang nasa 75 kilos ng shabu na aabot sa mahigit sa 300 milyong piso ang halaga. Ito, may boses ho kami, oh. Ano nangyari? Ano nangyari? Ha? Ay, nawala yung boses? Paano ho yun? Okay, nawala. Hayaan natin kung wala yung boses. Naglalagablab sa 558. Samantala, droga pa rin.
Nakakulong na ngayon ang itinuturing na number 1 drug personality dyan ho sa Mercedes sa Camarines Norte. Bumagsak sa kamay ng mga otoridad si Antonio Senon y Calderon alias Tono, 33 anyos, ng Purok 2, Barangay 1. Naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o yung Comprehensive Dangerous Drugs Act of anong taon yun? Dangerous Drugs Act, may kwan yun si Calderon ay kasunod na rin ng search warrant ni Judge Roberto Escaro ng RTC Branch 38 sa bayan ng Daet. Nahuli ang suspect sa bypass operation ng pinagsanib na puwersa ng Mercedes PNP, PDEA at Camarines Norte Police Provincial Office. Ihabulan natin itong balitan to. Naglalagablab na mga balita. Duguan po at wala ng buhay nang matagpuan yung ama ng komedyante at magician, kilala niyo si Jeffrey Tam, sa tabing kalsada malapit sa boundary po ng Tayabas, Quezon at Lucena City. Sa salaysay na isang saksi, binaba sa kalsada na isang dilaw na crosswind ang katawan po ni Alfredo Francisco Tam, kung saan bakas sa pinangilihan ng krimen ang marka ng dugo mula sa gulong ng sasakyan at posibleng sinagasaan pa ang biktima. Natagpuan naman sa may Lucena City ang dilaw na SUV na abandonado na at may mga bakas din ng dugo. Nakuha doon ng otoridad na isang heavy-duty wire cutter na pininiwalang ginamit sa pagpatay sa biktima. Isinaisan tabi muna ng pulis ang anggulong robbery dahil naroon pa rin ang mga gamit nito sa kanyang sakyan. Inihinalang may malaking galit ang salarin sa biktima at posible ring kakilala ito ng matandang Tam. Isinilalim na sa autopsy ang mga labi ng biktima bago i-cremate ngayong araw. Condolence mga kasama. Jeffrey Tam, magaling, mabait na tao yan. Magaling. At sa kaibigan din to ng namayapang si Tado Jimenez. Yun nga, kundi buti hindi siya involved. Pero yung ama naman ang unfortunately naging biktima naman. Muli. Nako. Pakikiramay po. DZXL Bulat Palaro. Sama isa ang uwing maligaya, isa ang uwing luhaan. At least dalawa pa rin yung uuwi. Magkaibang pangaramdam lang. Ito ay sa pag-arangkada. Gusto mo ng hopya? Parang hindi ko kakayanin. Sa pag-arangkada po ito makasama ng PBA Philippine Cup Knockout Game 7. Semi-finals showdown sa pagsipa ng laro mamayang alas 8 ng gabi sa Big Dome. Malalaman na kung sino sa Barangay Ginebra, San Miguel at San Mig Super Coffee ang lulusot sa finals na matunggali naman na naghihintay at pahingang-pahingang rain or shine. Bagamat matagal na nagkaribal ang dalawang kampo, ngayon pa lang sila magpapang-abot sa rubber match na malaki po ang nakataya. Matatandang bumangon ng Gin Kings mula sa isang 14-point deficit sa second period para balikan ng Mixers sa score na 94-91 sa Game 6 noong araw po ng Lunes. Thank you kay living legend Jaworski. Naglalagablab sa 558 DZXL Showbiz Balita. Wala si Loli. Ala. Pumunta ka Ateneo. Kinuha yung kanya, sinundo yung kanyang sponsor. Sponsor. Ini-sponsor ang pamangkin. Gamitin na lang natin. Lalaki. Taga Ateneo rin eh. Oo. Sa Ateneo rin yung pamangkin niya na lalaki. Ewan ko kung pamangkin nga talaga niya. Parang hindi ata pamangkin, parang scholar. Hindi. Ateneo. Sa labas lang. Doon sa gilid. Titinda ng mais. Oo nga pala. Sinundo niya. Delikado baka kung ano man mangyari. Damay. So, tayo muna. Sige pare. Ay kasi tungkol to sa mga medyo hindi magandang bagay. Oo. Marami yung mga na lumilisan ho ngayon, nabiglaan. Opo. Na-cremate na ho ang mga labi ni Tado, ni Arvin Tado Jimenez sa Loyola Memorial Park kaninang umaga. Samantala, isa na namang haligi ng showbiz ang lumisan. Isang magaling na aktor, character actor, director at environmentalist, di ba? Tama. Siya yung sumasama-sama pag may mga gathering, pinupuna lahat yung mga toxic materials o yung mga basura. Bumuhos din agad ang pakikiramay kasunod ng pagpanaw ng aktor na si Roy Alvarez. Binawian ng buhay si Roy o Leandro Delantara Alvarez sa tunay na buhay sa edad na 63. Matapos na ito'y atakihin sa puso bandang alas 4 kahapon.
Naulila nito ang kanyang misis na si Nieves at anak na babae na si Miren na kapwa theater actresses. Nakilala ang aktor sa kanyang mga supporting roles. Kadalasan ay kontrabida. Pero magaling rin sa drama o action, yung mga dialogue na talagang kahangahangang aktor. Pumanaw si Roy habang nagluluksa pa ang showbiz nga sa pagkamatay naman itong si Tado sa malagim na aksidente sa Mountain Province. Tama yun, Pangimeng. Dagdag natin yung ama naman ng magician na si Jeffrey Tam. Yun. Na Jeffrey grabe naman. rin po sinapit sa may boundary ng Tayabas, Quezon, Lucena. Yung ama niya. Mama. Mama. Na si Alfredo Francisco Tam. Tam. Yan. So, condolence ha. Minsan ko lang nakasama si Jeffrey sa isang recording session. Yan. Magician. Habang nagre-recording ng magic siya dun. Thank you. Salamat. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. Huwag kang pasaway. Kailangan natin magpakabait. Dahil hindi mo alam kung kailan ba talaga ang nakatagda mong expiration date. Tama yun. Yan. Di ba? Alam mo, push Kaya nitong hopya, may expiration date. Yoso, ito na! Ito na. Magandang tanghali po sa ating mga listeners. Ito na ang ating balitang panghimaga. Yan. Gusto mo bang masubukan manirahan sa isang bahay na kahit upuan ay hindi kasya? Sorry, putulin kita. Tuloy mo na, tuloy yan. Hindi daw ako misteryoso, pare. Saan ko? Muntik-muntik ka na. Bukod tangi isa na may segment May segment. na meron siyang sariling voice over. Tama. O, di ba? Tama, sarili siya. Isa mismo. Siya na nagpakilala. Ito ang ebidensya ho. Hindi gasgas, hindi umatras. Yan yung OBB niya, di ba? Oh, yan. Ito yan. Yan, tama. Ito ang Pero balitang after that, ikaw yan pare, di ba? Ako yan. Dahil professional ka talaga yan. Pagkatapos po niyan, ano yun pare? Ano yun kasama misteryoso? Intro mo. Ito na po si Misteryoso para magatid sa inyo ng balitang panghimaga. Hindi niya kasi gusto yun eh. Gusto niya yung style niya. Ito lang. Ay, nako. Ito naman sa Shanghai, China. Okay. Sige. Alam nyo ba na sa Shanghai, China ay may isang gusali na ang tawag nila ay Fuller Building. Kain ka muna. What? Habang nag-ganito. Fuller Building. Kumain ka muna. Spell holler. F-U. Ano? F-U. Mura ka ba? What the? Huwag ka namang bastos. Spelling. Alam ko yan. Capital F, Ha? Aha. capital U, Aha. double L, E-R. Fuller. Fuller. Lalagyan ng tubig. Na hugis tatsulok. Na kung titingnan ay parang pader lamang sa nipis na masasabing ito na siguro ang pinakamanipis na gusali sa buong mundo. Sarap ng ube. Kopya. Ilagay sa bintana. Mas matamis siya. Ngopya, oh. Alam Sobrang mo tayo nipis, sponsor niya? Nagagastos sa si pare mo. Alam mo, yung sa probinsya, marami akong sponsor ng hopya. Oh, iba-ibang flavor pa. Yeah. Sobrang nipis ng bahay na to. Oh. Ang mga residente dito ay hindi na magkasya at ang upuan nila ay sa bintana na lamang inilalagay. Oh, Paano natutulog yan? Naging patyalan na rin ito ng mga Patyalan? turista. Dahil sa parang ang plancha daw ng damit ang hugis nito. Ito ang itsura ng aking Pakita mo. bahay na yan. Asan ang camera? Ganun, parang nakikita ko na yan sa South Luzon Expressway, ah. Di ba? Sa SLEX. Yan yung mga itsura ng bahay. Parang isang higi lang. Anong dariles? Anong dariles, ah. Yes lang, oh. Oh, parang tinapyas, oo nga. So pag-akyat mo iba, upo na lang. Ito nung pag-akyat mo, tayo na lang. Natulog dito, tayo. Oo. Ayos, ah. Ang balitang panghimagas natin sa inyo ng kumakain ng hopya na si Misteryoso. Thank you! Misteryoso! Ang paniniwala sa pag-ibig.
Oo, talaga. Maliban dun sa Good Morning Manila mo na guesting, ano ang pag-ibig sa'yo? Upo ka muna. Pag-ibig para sa iyo. What is love to you? What is love? Ang pag-ibig po ay para sa mga dalawang taong nagmamahalan ng wagas at tapat. Ibang klase Ibang talaga. klase talaga. Wala akong mapupulot dito. Bala talaga. Mas kape na lang tayo ha. Sadyang hilig ko ng mga Pinoy talaga magkape pero hindi lahat ng kape may sinasabi. Ang James Coffee ay ito po ay kapeng pangkalusugan ng gawang Pinoy. Dahil sa bawat higop ng James Coffee, kalusugay sagot dahil ito'y sinangkapan ng iba't ibang herbs na maganda sa ating kalusugan tulad ng ginsengan na nagpapalakaso ng ating resistensya. May agaricus mushroom at antioxidant at panlaban sa cancer. Ang James 5-in-1, 7-in-1 at 3+1 may bago-bagong James Brown with sugar ay available sa lahat ng leading drugstores, groceries, and supermarkets nationwide. Emay! Biro mo ilang araw na lang at it's gonna be Valentine's. Remember, Yeah. love is not love until you give it away. Ayos ba? Ayos, yes. Love one another. When I was young, girls ran after me. Yeah. Now I'm the one running after them. Sabi nitong si Brother Mike, ni kaibigan sa Bacolod. Yan. Okay. Love one another. And another. Tandaan nyo pag February 14, yung lalaki humahabol sa babae. Pag November 14, yung babae humahabol sa lalaki na. Kasi 9 months after, may na. Yan ang pangatawan yan. Yung pala. Ay, nako! Story behind it. Ano, meron pa? Wala na. Ayos na. Congratulations sa mga mapalad na maswerteng Mapalad na maswerte pa, Kita Mario mo na. Josep. Listener raffle promo winners natin today. From Paco, Manila, si Rolando Herhan. Herhan, ayun. Maria Lourdes Unik ng Pasay. Armando Garcia ng Caloocan. At from Quezon City, si Teresita Lagrimas. Lagrimas. Congratulations. Oy, Paano? paano? Si Juan, si Jack Jones. Nga pala, andito. At saka si Michael Johnson. Dito. Kung sino ang may ticket dyan, bigyan nyo naman kami. At ang company, The Company. The Company, nandito meron rin din. sa Biyernes. Dito na kami ni Buddy, yung sino ang may ticket. Pahingi naman. Pero itong The Company, lapit lang tayo kay Tere Gonzales. Dire-diretsong naglalagab love. Nabalitan tatak. Ang hirap ibuga pag may hopya. Love. Napakinggan po ninyo sa DCXL 558. Yes, it's Wednesday, May nalagay. February 12, 2014. Kasama nyo sa serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro. Lovely day. Happy noontime. Mabuhay. Ako si Buddy Oberas. All right, you stay and keep the love burning in your hearts. Okay? Alright. Make it a hot on fire. Thank you. Salamat kayo sa inyong time. From the city of Zambol, this is Primo Hermano Weng de la Peña. Kayo po lahat sa DCXLI. Tatak. RMN. Sumayin niyo ang naglimang minutong kalitunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila sa ating bansa at saan mang dako na mundo. Naglalagay lang! Dito lamang sa Unang Pinya, DZXL 558, ang bagong kasama mo! Dok, ano pong gagawin?